Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, maraming salamat po sa mga dumalo ngayon. Napakarami nyo, hindi ko kayo mabilang. Yan, mashallah. Ilan mo yung mga dumalating dito? Parang 100 mahigit yata, hindi nagkakasya. Nasa baba pa yung iba, di ba? Nasa baba yung iba? Okay, mashallah. Wala ng ticket. Okay. Okay, dun sa mga online, sa Facebook, sa social media, or sa YouTube, kung merong nanonood, pagpatuloy nyo lang manood, patuloy nyo lang yan, kasi meron kayong mga matututunan. Sa mga Muslim and non-Muslim, Christians, at iba pa, manood kayo para may matutunan kayo, at kayo ang mag-judge kung sino ba sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan. Okay, ang paksa ng kanilang pag-uusapan ay tungkol sa kung si Jesus ba ay Diyos. Yan. Marami na naman maglalaro sa isip nyo yan. No? Okay, simulan na natin. Ang unang gagawin natin ngayon ay tinatawagan po natin ang biglaang dating si Ustad Ibrahim upang magbasa ng Quran bilang panimula ng ating activity. Okay? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Mashallah, tabarakallah. Maraming salamat po, Ustad. Jazakallahu khair sa iyong reading Quran. Ang susunod naman po natin ay ang prayer ng Catholic. Mahaba ba? 10 seconds? Alam ko 10 minutes. Okay. Si Brother Noel. Sancte Michael, Portis Improelio, Presidium Nulu, Contere Satanama, Ecclesiam Dei Defend. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mashallah. Isang Arabic at saka isang Latin ba yun? Latin. Okay. Okay. Bago nating simulan, ipakilala muna natin ang ating magiting na tagapagtanggol sa Katoliko sa side nila ay si Jared. Jared na? Pastor Jared o Brother Jared? Okay, Brother Jared. Okay. Ang sa Islam naman ay si Kara Shinidasan, ang ating magiting na debater sa Islam. Ngayon, bibigyan po natin sila ng 5 minutes upang ipakilala ang kanilang, magsasalita sila patungkol sa kanilang side. Ay, kumuna dyan. Yan, magandang hapon sa inyo mga kapatid. Maayong hapon sa nanonood sa Kabisayaan. At ngayon ay titindigan natin ang dogma ng simbahan o ang turo ng ating Panginoon Jesucristo na maipapakilala lamang natin sa pamamagitan ng simbahan sa 3 gis ng Efeso. At magandang hapon rin sa iyo, Karasit Indasan, at sa ating mga audience dito sa Masjid Al-Burhan. At nawa ay maging mapayapa ito at magawa natin peacefully kaya ng ating mababasa sa 14:40 ng unang Korinto. Yun lang, kapatid. Maraming salamat po, Brother Jared, sa side ng Catholic. At
Tinatawagan po natin si Farah Shiditasan sa site ng Islam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah, Panginoon ng lahat ng nilalang. Inanyayahan tayo ni Brother Jared na makipagtayo muli. So ngayon po'y Katoliko na siya. Ako ang hangad ko po hindi para makipagpalisan, makipagpagalingan. Ang hangad ko po bilang isang gai, pag sinabing gai ay isang missionaryong Muslim, nagkakanyaya sa pananampalatayang Islam. Ito po ay da'wa on my part, no? Sa abot ng aking mga kaya, biinin lang sa kapintulutan ni Allah, ay matindigan po. Once again, ito pong usapin patungkol kay Nabi Isa a.s. Ang ganda ng binasa ni Ustad kanina, no? Afala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Dito natin inanyahan si Jared, no? Allahu a'lam. Tayo naman ay, our duty is only to convey the message. Hindi ba sila magbabalik loob kay Allah? Magsisisi ng kanilang mga kasalanan? Hihingi sa Kanya ng kapatawaran sapagkat narito kanilang masusumbong si Allah ang palagi ang nagpapatawad at ang pinakamahal. Ha? Sana mag-enjoy po kayo. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sila. So, sa dalawang mag-uusap, magtatalakayan, ay naway meron po tayong mapulot na aral sa kanila. Ito ay hindi po usapin ng kung gaano kalaki ang iyong kinikita sa iyong negosyo at kung gaano ka kaprofesional sa iyong specialty sa field ng iyong trabaho. At ito ay usapin patungkol sa pagpapahayag ng katotohanan sa kaligtasan ng kaluluwa. Sapagkat kung ang tao ay hindi mamamatay, ang pag-uusap na ito ay walang kwenta, walang silbi. Okay? Dahil ang pag-uusapan ay usaping kaligtasan ng kaluluwa, kaya nararapat lamang natin ito isiwalat sa mga tao. At kayong mga nanonood sa social media, kayo po ang humatol ng may katarungan base sa kanilang mga pahayag kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Okay, meron lamang po akong babasahin para dagdag kaalaman. Ang sabi po rito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Sabihin, kung ang kamag-anak mo, anak mo, kaibigan mo ay mawawalan siya ng saysay or meron siyang benepisyo sa atin at sa araw ng paghuhukom, siya ang magja-judge sa atin o sa araw ng paghuhukom. Ang Diyos mismo ang hahatol sa atin kung sino nga ba ang nakakita ng katotohanan at ng walang saysay na aral patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Okay, simulan na natin. Ang unang tindig, 30 minutes, affirmative, mula sa CFD. Okay, tinatawagan natin si Jared. Umpisa mo na. Yan, magandang hapon ulit sa inyo. Ngayon ay tititig tayo sa pangalawang pagkakataon sa ating kapatid na Muslim na si Rashid Jindasan. Ngayon po, i-represent ko is not my own opinion. This is the opinion of the apostles na inutusan ni Kristo magsulat sa 14:37 ng unang Korinto. Ganito po ang ating mababasa. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, sabi ay alalahanin niyang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ibig sabihin, utos ng Panginoon. Sino yung Panginoon? Maganda, pabasahin natin si James sa 3:15 ng unang Pedro.
Sige, ito po ay unang Pedro 3:15. Basahin po natin, no? At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung wala kayong hinahangad, kundi pawang kabutihan? Ito ba? Ito nga, unang Pedro 3:15. Basahin natin, kasunod. 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ayun, malinaw na malinaw. Sino yung Panginoon na siyang nag-uutos magsulat sa mga apostoles? Si Kristo. Tanong, sa papaanong paraan nakapagsulat si Apostol Pablo? At sa papaanong paraan siya nakapagturo sa mga alagad? Kaya lang na namang turo ito ni Karasit. Siyempre, basahin natin. Sa 1:12 ng Galacia, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi, sapagkat di ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin. Aba, ibig sabihin, yung isinulat pala ni Apostol Pablo, yung gisulti pala ni Apostol Pablo, hindi niya pala tinanggap sa tao. Kanino niya tinanggap? Kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesus